Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya, mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod at sa mga utos mo kami naway makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta. Ito ang sabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel, at mamumulaklak siyang gaya ng leryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy, dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siya tulad ng puno ng olibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyusan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang atin pong itutugon? Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal, tayo pong lahat.
Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika na aking narinig. Mabigat mong dalay, aking iniibis. Ipinababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap. Iniligtas kita nang ika'y tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubok kita sa batis Mereba. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bungang nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko, at ang gusto ninyo'y masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Tumayong lahat. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tututin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa umagang ito, ipinahayag sa atin mula sa Ebanghelyo ni San Marcos ang tungkol sa pinakamahalagang utos. Utos. Sabihin nyo nga po, utos. So, bahagi, no? Kung sa English, command. So, ang commandments, mga utos ng Diyos. At ang pinakamahalaga ay pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Pero hindi, sabi nga, saan nakabase ang pag-ibig sa kapwa? Kung paano mo iniibig ang iyong sarili.
So hindi pwede mawala ang pagpapahalaga sa sarili. Pero kailangan maging maingat kasi baka maging self-centered naman. So kung pinahalagaan mo ang iyong sarili, ilalagay mo lagi ang iyong katauhan o ang iyong sarili sa sitwasyon ng iba. So pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Kailangan din natin makita na hindi lahat ng umiibig sa kapwa, umiibig sa Diyos. Pero lahat ng umiibig sa Diyos, kayang-kayang umibig ng kapwa. Hindi na po ba? Okay. Ito ay utos. Kadalasan, nami-misinterpret natin kasi ang nakondisyon tayo na ang pag-ibig ay nararamdaman. Ang pag-ibig ay nanggagaling dito. Ang pag-ibig ay isang desisyon. Kailangan mong pag-isipan mabuti. Pag nagdesisyon ka, yun na yun. Panindigan mo. So hindi lang ito basta naramdaman. Yung, minsan kapag sinasabi ng mga sa pelikula, naramdaman ko, siya na. Ibang konteksto po. No? Ibang konteksto. Pero ang utos na magmahal ay dapat sundin. Pero kailangan muna natin mahalin ng Diyos bago natin talagang lubusang maintindihan kung paano ang magmahal ng kapwa, paano magmahal ng sarili. Paano ba nagmahal ang Diyos? Kasi baka akala ninyo nagmamahal na tayo. Hindi natin matututunan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal hanggat hindi tayo natututong magpatawad. Kasi diyan ipinapakita ng Diyos sa atin ang kanyang tapat at tunay na pagmamahal dahil sa kabila ng mga kakulangan, kasalanan, pagtalikod natin sa Kanya, patuloy pa rin niya tayong tinatawagan na magbalik loob at magsisi. Sa unang pagbasa, ay pinahayag ni Propeta Oseas, sinabi dito, no, patatawarin ko na ang aking bayan, mamahalin ko sila ng walang katapusan sapagkat mapapawi na ang aking galit. Nasaan ba tayo ngayon sa puntong ito ng buhay natin? Ang utos kasi, magmahal. Hindi niya inutos na magalit tayo. Kung nasaktan tayo at namuhay tayo sa galit, hindi ka pa talaga tunay na nagmamahal. Tunay na nagagalit ka, hindi ka tunay na nagmamahal. Kailangan din natin maintindihan, no? Minsan, mga utak natin kung saan-saan napupunta. Pag narinig lang natin yung pag-ibig, ay, magmamahal na ako. Kailangan mo rin makita, tama ba itong pagmamahal na ito? Kung ang pagmamahal ay nakakasira, may nasisira kang pamilya, may nasisira kang tao dahil sa sinasabi mong pagmamahal, hindi yan pagmamahal. Kung nasisira din ang ulo mo, nasisira ang pagkatao mo, nasisira ang buhay mo, no, marami ngayon sa mga kabataan, no, kala nila ito na yung pagmamahal. Hindi yan tunay na pagmamahal kung mayroong nasisira. Kasi ang pagmamahal, bumubuo, umaayos. Kaya lagi, no, isentro natin ang ating buhay sa pagsunod sa utos ng Diyos na tayo po ay magmahal. Pero higit sa anumang utos, higit sa anumang, kahit hindi na natin ma-memorize pa kung ano-ano pa ang mga ibang utos, dito lang nakasentro sa dalawang utos na ito. Ang pag-ibig sa kapwa, gaya ng pag-ibig sa sarili, at ang pag-ibig natin, higit sa lahat, pag-ibig sa Diyos. Kung mahal natin at gusto nating ibigin ng Diyos
Sana mas maintindihan natin at matanggap natin na unang-una tayong iniibig at minamahal ng Diyos. Amen? Manalangin tayo sa Diyos Ama na pukawin ng Kanyang pag-ibig ang lahat at ang Kanyang pag-ibig ay matatak sa ating pakikitungo sa bawat tao. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa bilang puso ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang huwag kaligtaan kailanman ang magpadama ng paghabag sa mga kapuspalad, sa mga walang nagmamahal at mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang pakitunguhan ang bawat tao ng may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga may sakit at matatanda, naway magkaroon tayo ng higit na habag sa pamamagitan ng banayad na pagpukaw ng Espiritu Santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating yumaong mga mahal sa buhay, naway ihatid ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misa. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Buksan ng aming puso, turuan mong mag-alam sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ng sikatan ng liwanag ng kusang matangkilik tungkulin na banal. Buksan ng aming palad, sarili maialay, tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na itinatalaga namin sa iyo upang kalugdan mo ang mga inihain naming ito at kami laging dulutan nito ng pagliligtas mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapaghiwatig ng pasasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linghapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin naman ang kagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas ng sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa buo naming katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan upang sa pagsasalo namin sa pakikinabang ang ganap mong pagliligtas ay aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. O salutaris hostia, que celi pandis hostium, quella premunt hostilia, ora pur fer auxilium, unitrino che domino, sit sempiterna gloria, civitam sin determino, nobis Domine in patria. Din ang amang nasa langit, pinagmumula ng lahat ng pagpapala.
Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin natin si Jesucristo, bukal ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin ang Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay. Purihin ang Diyos magpakailanman. Pag-aalay ng sarili, O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, iniaalay namin sa iyo ang lahat ng aming mga panalangin, gawain at hirap sa araw na ito, kasama ng mga merito ni Jesucristo para sa higit mong kaluwalhatian at sa katuparan ng iyong kalooban. Iniaalay rin namin ang mga ito bilang parangal kay Maria, ang mahal na Birhen ng Soledad, kay San Jose, sa aming anghel na tagatanod at sa lahat ng aming mga patron. Iniaalay namin ang mga ito para sa kapatawaran at kabayaran ng aming mga kasalanan, para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan, para sa mga namatay, para sa pananatili sa kabutihan ng mga matuwid, para sa mga layunin ng Santo Papa, at upang makamit ang mga indulhensya na makakatulong sa mga kaluluwa sa purgatorio. Iniaalay namin ang mga ito para sa sarili naming kapakinabangang espiritual at ng aming mga kapatid, at para sa lahat ng taong dapat naming ipagdasal. At iniaalay rin namin ang mga panalangin, gawain at hirap na ito bilang pasasalamat sa lahat ng mga biyayang aming natanggap at matatanggap pa sa pamamagitan ng mga merito ni Jesucristong anak mo. Amen. Tumayo ang lahat. Kapag ako'y nag-isa at walang makasama, kapag ako'y nalulungkot at bigat na bigat sa problema, masulyapan lamang kita, ina. Alam kong ako'y hindi nag-isa sa pagpasan sa mga problema. Kapag ako sa mundo ay nawawala, takot at pangamba ay laging nagbabadya, masundan lamang kita, ina. Paglalakbay ay anong ginhawa sa pag-asa na dulot ng iyong akay. O mahal na ina, ikaw ang aking reyna. Pusong abang
sapagkat ikaw ang ina kong reyna. Oh, mahal na ina, ikaw ang aking reyna. Pusong Ama, hindi mo hinayang mag-isa. Oh, mahal na ina, sa'yo ako umaasa. Sa mundo na nagdurusa, ikaw ang kumakalinga. Minamahal kong ina, minamahal kong reyna. Maria Virgen Soledad. Tumuhod pong muli. Panalangin sa mahal na Birhen ng Soledad, tayo pong lahat. Aba, banal na ina ng Diyos, ang aming buhay ay lugmok sa kasalanan at kawalang ligaya. Sa pamamagitan mo ay naibalik ang ganap na buhay at kaligtasan, sapagkat tinanggap mo sa iyong sinapupunan ang salitang nagkatawang tao, ang kaligtasan para sa mga anak ni Eva. Pagsisisi. Makapangyarihang Ama, batid ko ang walang katulad na lumbay at pagtitiis na tumagos sa masintahing puso ng lubhang namimigating ina sa loob ng 3 araw ng kanyang pangungulila sa iyong ginigiliw na si Jesus, upang ako ay matutong maghinagpis dahil sa aking mga kasalanan na naging sanhi ng pagkawalay ko sa inyong anak. Pinagsisisihan ko ang lahat at bawat kamalian ko at mamatamisin kong malagutan ng hininga bago magkasala sa iyo. Mula ngayon, sa panalangin ng kaibig-ibig na ina, ay ipinangangako ang pagbabagong buhay at hindi na ako magkakasalang muli sa tulong ng inyong mahal na anak na dahil sa aking mga kasalanan ay nagtiis at namatay sa kanyang pagkapako sa krus. Amen. Panalangin sa araw-araw. O maluwalhating Birhen ng Soledad, mula sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus bilang aming ina. Dumudulog po kami sa iyong harapan at nagsusumamo sa iyong mahal na anak. Nakikiusap sa mga anghel sa langit at sa lahat ng mga banal. Nasamahan ako sa debosyong ito, kaakibat ng pag-aalay at pangako na mamahalin ka ng buong puso. Naway tulungan mo kami, lalong-lalo na sa oras ng aming kamatayan. O Birhen ng Soledad, nagsusumamo kami. Ilapit mo kami sa iyong mahal na anak upang kami maging marapat sa kanyang kapurihan at mahalin siya ng tapat, katulad ng pagmamahal mo sa kanya. Mahal naming Maria, sa pagtulad namin sa Ama na nagbigay sa iyo ng kanyang bugtong na anak,
Gayon din naman, ibinibigay namin ang aming mga sarili sa iyo. Kami ay iyo sa lahat ng yugto ng aming buhay. O pinakamamahal na mamagitan ng iyong mahal na ina, siya nawa. Panalangin ng pagsusumamo, mahal naming ina, sa pamamagitan mo, ginawa ni Jesus ang kanyang kauna-unahang himala sa kasalan sa Kana, na kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Bagamat sinasabi niyang hindi pa dumarating ang kanyang oras, lahat ng ito dahil sa masidhing pagmamahal niya'y tumalima siya sa iyo. Naway katulad ng mga utusan, marinig mo na naming lahat ang tinig mong nagsasabing, gawin ninyo ang anumang ipinag-uutos niya sa inyo. Mahal naming ina, nangangailangan din kami ng himala mula sa iyong anak. Ipamagitan mo kami sa kanya upang ikaw ang manalangin para sa aming kapakanan. Birhen ng Soledad, kung ito'y sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos at sa kaligtasan ng aming kaluluwa, buong tiwala naming iniaalay ang aming sarili sa iyong makainang pagkalinga at lubos na umaasa na kami ay iyong tutulungan. Amen. Tumayo ang lahat. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Lumuhod po muli. Pangwakas na panalangin, naninikluhod ako sa iyong paanan, o mahal na ina ng Diyos, bagamat sa wimpalad na makasalanan, nagpapakumbaba kami na puno ng pag-asa sa iyong mapagkalingang puso. O Maria, sumasamo ang pusong ito upang tanggapin ang mga hibik nito para sa huling sandali ng aking buhay. Birhen ng Soledad, gusto kong hingin ang makainamong pag-aaruga at pagmamahal upang samahan ako sa mga nalalabing sandali ng aking buhay, kung saan ipapain ng iyong kalaban ang lahat ng panunukso, upang mawalan ako ng pag-asa sa dakilang pag-ibig at awa ng Diyos. Gawin mo ang lahat, mahal na ina, upang wag akong mawalay sa ilalim ng iyong pagtatangkilik. Sa iyo ko pinagkakaloob ang aking kaluluwa, o mahal na ina, birhen ng mga birhen, upang sa nalalabing 3 oras ng aking buhay, dumating ka sa mga huling tibok ng aking puso,
upang patuloy itong maging panalangin ng papuri sa Panginoon na ating tagapagligtas, katulad ng ginawa mo nung nasa paanan ka ng anak mong napako at nakabayubay sa puno ng kaligtasan. O Maria, kausapin mo ang sinisinta mong anak na si Jesus. Ialay mo ang puso't kaluluwa ko sa Kanya. Sa kabila ng aking karupukan at mga kapintasan, sapat na ang salitang iyon upang igawad ni Jesus ang Kanyang pagpapala, upang ganap kong masilayan ang Kanyang banal na mukha, ang kaligayahan ng abakong puso. Alam kong hindi mo ako bibiguin, aking ina, at hindi mawawalang saysay ang hibig kong ito. O Maria, ipanalangin mo ang anak mong ito patungo kay Jesus, ang ganap at tiyak na kaligtasan. Amen. Panalangin para sa mga ina at kababaihan. Panginoong Jesus, habang nakabayubay ka sa krus, ay inihabilin mo si Maria sa iyong pinakamamahal na alagad. Sinabi mo, babae, hayan ang iyong anak, anak, hayan ang iyong ina. Ibinigay mo si Maria upang maging ina naming lahat. Siya ang naging takbuhan naming mga makasalanan upang makalapit kami sa iyo, at sa pamamagitan niya ay matanggap namin ang mga pagpapala ng langit. Sa Kanyang makainang pagmamahal sa iyo, O Jesus, naging kaisa mo siya sa pagpapakasakit sa krus, kung kaya't sa ngalan ni Maria ay isinasamo namin sa iyo, Panginoon, na igawad mo ang iyong pagpapala sa aming lahat, lalo na sa mga kababaihan at ina ng tahanan na nagsisikap na tularan si Maria. Birhen ng Soledad, ipabatid mo sa amin ang kahalagahan ng pagiging tapat, mapagmahal at ang hindi pagsuko sa buhay, kahit pa ito ay puno ng pagtitiis. Ipanalangin po ninyo ang mga ina na nagsisikap na maghanap buhay para sa kanilang mga pamilya, ang mga nahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay, ang mga balo at may karamdaman. Ang lahat ng aming mga panalangin ay itinataas namin sa Ama sa pamamagitan mo, o aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Siya nawa. Santum Ergo Sacramentum Veneremur Cernui et anticum documentum Novos Restet pides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab otro que
panem de cielo priestitis Diei, omne delectamentum menseamente. Oremus, Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones tubi memoriam reliquisti, tribueque sumus, itanos corpores et sanguinis tui, sacra mysteriam venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iugeter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Benedictus Deus, benedictum nomen sanctum eius, benedictus Iesus Christus, berus Deus et berus homo, benedictum nomen Iesu, benedictum correius sacratissimum, benedictus sanguis eius, pretiosissimus, benedictus Iesus in sanctissimo altaris sacramento, benedictus sanctus spiritus paraclitus, benedicta Maria Mater Dei, Maria Sanctissima, benedicta Sancta eius et Immaculata Conception, benedicta eius gloriosa Assumption, benedictum nomen Maria Virginis et Matris, benedictus Sanctus Ioannis,
Ponsus, Benedictus Deus in angelis suis et in sanctis suis. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exulis pilieve, a te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. En Iesum benedictum, fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, dulcis Virgo Maria. Mary, Mother of God, that we be made worthy of the promises of Christ. let us pray. Almighty and everlasting God, by the cooperation of the Holy Spirit, you prepared the body and soul of Mary, glorious Virgin and Mother, to become the worthy habitation of your Son. Grant that by your gracious intercession, in whose commemoration we rejoice, we may be delivered from the present evils and from the everlasting death. With the same Christ our Lord, Amen. may the divine assistance remain with us always. Amen. Magandang umaga po. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtiis ng mga hirap, nagbata ng pasakit dahil sa Diyos sa atas. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inang tunay. Kami sana iyong papabayaan, o ina ng aming buhay. Kami rin ay anin mong mga anak kong minamahal. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtiis ng mga hirap, ng mata ng
masakit, dahil sa Diyos atas,